Hi, I'm Brother Sani Hagos, former pastor, now presenter. Welcome to our channel, Correct Me If I'm Wrong. Today, I'm going to present to you the teaching or the doctrine about the Holy Trinity ng ating simbahang Katoliko. Alam niyo po ang doktrina po ng Holy Trinity o Santissima Trinidad. Ito po ay isang controversial. Maraming sumasangayon, marami ring tumutuligsa, no? Kaya mabuting pag-aralan ito. Ini-encourage ko po kayo, lalo po kung kayo ay Katoliko, na makinig kayo mabuti dito sa pagpapaliwanag para hindi po kayo basta nasi-shake, ano? Alam nyo, napaka-importante po ng doktrina ng Santissima Trinidad. Ang Kristyanismo po ay naturally will collapse kung wala po ang doktrinang ito. Ibig sabihin, hindi ka po pwede maging totoong Kristiyano kapag hindi ka naniniwala dito. May mga taong naniniwalang sila ay Kristiyano, pero hindi sila naniniwala sa Santissima Trinidad. Yun po ay hindi realistic po yan. Hindi yan siya posible. Bagamat sila ay nakiklaim na Kristiyano, ang totoo po niyan ay baka hindi sila tunay talagang Kristiyano. Kasi ang tunay pong Kristiyano na talagang sumusunod kay Kristo, sumasampalataya kay Kristo, ay naniniwala po sa Santissima Trinidad. Para magsimula po tayo sa pag-aaral ng Holy Trinity, ay una po tingnan natin ang Genesis chapter 1, verse 1 at verse 2. Kasama po sa pag-aaral dito ay yung pong John chapter 1, verse 1 hanggang 3. So, dito po muna tayo sa Genesis chapter 1, verse 1 and 2. Ganito po ang nakalagay sa wikang Ingles. King James Version po itong ginagamit ko, hindi Catholic version, no? In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was formless and void. In darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Mga basic questions na dapat nating itanong sa pag-aaral ng Genesis chapter 1 verse 1. Sino po ba ang gumawa ng heavens and the earth? Ang sagot, Diyos, ang natural. Kailan ginawa ng Diyos ang heavens and the earth? Ay in the beginning. Ano ang ginagawa ng Espiritu Santo noong pasimula? He was hovering over the waters. Ang una pong gusto kong pansinin po ninyo sa pag-aaral ng Genesis chapter 1 ay yung salita pong God. Ang salita pong God dito sa Genesis na ito po ang responsible sa creation o sa paglikha ng heavens and the earth. Ang salita pong God na ginamit sa Genesis chapter 1 verse 1, ito po'y wikang Ingles. Yan po'y God in singular form. Alam niyo po, ang original na Genesis ay hindi po Ingles. Ito po'y nakasulat sa Hebrew language. Alam niyo po ba ang salita kung ano ang God dito sa salitang Hebrew? Ang salita po ay Elohim. Ang salita pong Elohim ay hindi singular, yun po ay plural. Dahil ang singular po ng Elohim ay El or Eloi. So, ang salita pong ginamit ng nagsulat ng Genesis ay hindi El o Eloi. Elohim, plural. Ano po bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang creator ng heavens and the earth ay isang plural creators. Hindi po singular na creator. So, siguro pwede tayong magtanong at this point, sino ba itong plural na creator na ito na sinasabi ng nagsulat ng Genesis? Now, hold on muna tayo dito. Ibibitin muna natin at mamaya natin sasagutin, sino ba itong plural creator na ito na tinuturo ng Genesis? Pumunta muna tayo sa Ebanghelyo ni San Juan kasi idudugtong kasi natin ang text na ito. Ganito po ang mababasa sa Juan Kapitulo 1, versikulo 2 at 3. Wikang Ingles,
NIV translation. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made, and without Him nothing was made that has been made. Ang Juan 1:1 po ay nagtuturo po sa atin na sa noong pasimula pa lamang ay mayroong dalawang personang magkasama. At ang personang magkasamang ito ay tinatawag po ni Juan na Word o Logos. Ang word po ay Logos sa Greek. Ang isa pong kasama ng Logos dito at ng Word ay yung tinatawag nila na God o Diyos. Ang Logos ay kasama ng Diyos. Ibig sabihin, ang Logos ay hindi siya yung Diyos na kanyang sinasamahan. Siya ay Diyos na siya'y salita o Logos na sumasama sa Diyos. Ang Logos po ay ito po ang sinasabi sa Juan 1:14 na naging tao. Ibig po sabihin, hindi siya tao dati. Siya po ay naging tao. At kung titingnan niyo po ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1, yung last na bahagi ng chapter o ng verse, the Word was God. Para bang pwede niyo pong sabihin na merong Diyos na sumasama sa Diyos. Pero hindi po itinuturo ng Simbahang Katoliko yan. Ang itinuturo po ng Simbahang Katoliko ay sa pasimula, meron pong Word o Logos na walang iba po kundi ang anak ng Diyos, na ito po ay sumasama sa Diyos na tinatawag din sa Simbahang Katoliko na God the Father. Ito po ay itinuturo ng John na sa pasimula, meron pong dalawang persona na magkasama. Ang Diyos na tinatawag God the Father at ang Logos o Word na mayroon ding nature na God. Sabi ni John, the Word was God. Did you notice that? Yung last part ng sentence. Kaya po, ito pong dalawang personang ito po ay magkaparehas ang nature nila. At ano po yung nature ng dalawang ito? God. Parehas po silang Diyos, pero magkaiba po silang persona. Hindi po sila parehas o the same. Ibig sabihin, they are distinguishable from each other. Ngayon, ito pong dalawang personang ito, magkasama sa pasimula. Kung inonotice nyo po yung tense ng John, ang verb po dito ay was, yan po ay imperfect tense. Ang ibig po niya sabihin ay hindi lang po magkasama ang Logos at ang Diyos na God the Father sa simula. Magkasama rin po sila bago pa magsimula. Magkasama rin po sila pagkatapos ng simula. Huwag po kayong bibitiw kasi tutuloy po tayo doon sa sunod na episode